Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Philippine Standard Time, alas 4:07 sa hapon. Gikan sa hulot balitaan sa PBS, Radyo Pilipinas, Iloilo. Gintipon sa bukos na pwersa sa News and Public Affairs Division. Mga pagsaysay sa mga hitabo o aksyon, mga pananawan, kag desisyon, mga hibubunon sa napiktuhan na sektor, mga dalagpong nga balita diri sa Iloilo. Ang mga bahin sa Kabisayan nagkatungdan. Mga balita nga natipon sa sulod sa nagligan ng 24 oras. Inyo mabatian sa Headliners Was. Kagkaroon, yari ang inyo PBS News Team. Mayong hapon, ini ang Headliners Was. Miyerkules, Enero 7, tuwing 2025. Ini ang inyo tagbalita, Joseph Paul Noblesa Tarosa. Kagkaroon sa mga Pangulong dinalan. Radyo Pilipinas. Accidental firing gintunaan sa pagkamatay ni Dueñas Vice Mayor Amy Paz Lamasan sunod kay Interior Secretary John Vic Remulla. Ganba ni patuban sa selebrasyon sa Dinagyang Festival 2026. Kanlaon nagapabilin sa Alert Level 2. Kagkaroon sa detalye na sang aton mga balita. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Kinkumpirma ni DILG Secretary John Vic Remulla nga accidental firing ang gintunaan sang pagkamatay ni Dueñas Iloilo Vice Mayor Amy Paz Lamasan. Nagod mauntat na sunod kay Remulla mga spekulasyon utoy sa pagkamatay sang vice-alkalde. Sunod kay Remulla base sa investigasyon sang kapulisan kag panaysayon sang mga maibalo sa natabo hindi foul play kag hindi man suicide ang gintunaan sang pagkamatay ni Lamasan. Mayuman ang relasyon sa vice-alkalde sa iyang partner. Gindetalye man sa opisyal ang ginhiwat ng investigasyon sa scene of the crime operative sa di na-establishar ng aksidente nga napitik ang pusil kag naigo sa tiyan ang vice-alkalde. Sa pagbisita ni Remulla sa Iloilo, nagpalabot man sang simpatyang opisyal sa pamilya kag himata sang vice-alkalde. So you leave that inside, leave that outside, and we are now Kabayan sa mga pagpahayag ni DILG Secretary John Vic Remulla. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Sa ibang panaton nga balita, o kung sa kaangot nga balita, ginklaro ni Secretary John Vic Remulla nga wala sang kahilabtanan sa mga anomalya sa flood control projects si Vice Mayor Amy Paz Lamasan. Ini ang sabat sang opisyal sa mga nagwa nga fake news na toy sa pagkamatay isang vice-alkalde. Suro sa opisyal, wala sang koneksyon ang vice-alkalde sa anuman nga proyekto may kang tanan sa flood control. Maayo man ang pag-inupdanay nanday Lamasan kag sang alkalde sang Dueñas sa di nagabuligay ang duwa sa pag-alagad sa mga pumuloy sang banwa. Nagakadapat lang nga untat na ang mga isyu sunod kay Remulla para mahatag sa vice-alkalde ang isa ka peaceful nga lubong. one, si Vice Mayor ay hindi involved in any way sa flood control. Wala talaga. Number two, she's not involved in any ways mga projects ng munisipyo at nakasunod sa kanya. There's no political angle. Number one,
si Vice Mayor Sa mga pagpahayag ni Vice o ni Interior number 1. John Vic Remulla. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Ginaprobahan na sa Philippine National Police Headquarters ang request nga magpatuman sang gun ban sa selebrasyon sang Dinagyang Festival 2026. Suno kay PNP Chief Jose Melencio Nartates, naprobahan ang request ng Martes, Enero 6, 2025. Ang gun ban mag-umpisa alas 12:01 sang Enero 15, 2026 to 11:59 sang gabi sang Enero 25, 2026. Sa pagpatuman sini suspendido man ang permit to carry firearms outside the residence o kung PTC4. Ang pagpatuman sang gun ban kabayan sang security measures ngay patuman sang kapulisan para malikawan ang mga gun-related incidents sa Dinagyang Festival 2026. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Liwat nagbugas ang abo, umpisa alas 2:58 sang hapon, Enero 7, ang bulkan Kanlaon. Ang aktibidad nagtugas ng grayish plumes nga may katasong nga 900 meters sa rin sa baba sang bulkan nakasaka sa gihapon sa alert level 2 ang Kanlaon. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Nagtanyag sa libreng X-ray service ang Bago City Government para sa mga bagunhon nga miyembro ng Tricycle Operators and Driver Association o kung toda ang libreng serbisyo panibago nga programa ni Bago City Mayor Mayet Havillana. Katuyuan sang programa nga mabuligan ng mga tricycle driver labi na nga isa ini ka requirement para sa pag-renew sang prangkisa. Matapos ang pagbisita sa poblasyon, sunod nga padulungan sang libreng serbisyo ang tipuluan maaw kag talok subong nga bulan. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Sa iban pa naton nga balita, lakip si Iloilo Board Member Rica Jane Garin sa mga nakapasar sa 2025 bar examination sa official Facebook page. Sang iya Iloy nga si Congresswoman Jeanette Garin, ginpahig sini nga ang paghimakas ang bag-o nga abogada, inspirasyon sa kadamaan kag ang kadalagan isa ka proud moment para sa mga Ilonggo. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Sa ibang panaton nga balita, gintawag ni Interior Secretary John Vic Remulla ang Bureau of Fire Protection nga isa sa pinakakurap nga ahensya sa gobyerno kag plano sini nga tinluan. Ini ang sabat sang opisyal sa pamangkot kung ano mga plano sang DILG subong tuig 2026. Suno kay Remulla, kinahanglan tinluan ang ahensya natuy sa mga issue sang korupsyon, ilabi na sa pagbaligya sang fire extinguishers, pagpangontrata sang sprinklers kag pagkuha sang permit. Sa pag-away sa korupsyon, nakabakal na suno kay Remulla sang 50,000 body-worn cameras para sa mga inspectors ng BFP para ma-monitor ang ilang mga transaksyon. Pinagi sini malikawan ang mga anomalya sa ahensya. The BNP improvement sa lumas ng organizations in the country. And we will exert our efforts para patigil mga corruption nila. Lalo na sa pagmento ng fire extinguishers, pagmento ng sprinklers, pag-hassle para mga Kabahin sa mga pagpahayag ni DILG Secretary John Vic Remulla. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Sa iban pa naton nga balita, Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. pantang bilang bago nga pinuno sang DTI-6 si Director Mutia Yusores, epektibo Enero 4, gintalusan ni Yusores si Director Maria Dinda Tamayo nga nagretiro na sa serbisyo matapos ang 43 katuig nga pagpangalagad sa gobyerno. Antes ini si Director Yusores ang nagserbisyo bilang OIC Assistant Regional Director sa DTI-6. Nagpangalagad man siya bilang Provincial Director sa DTI and TK OIC Provincial Director sa DTI Guimaras kay Unit Head para sa Industry and Business Development Unit sa DTI. Ilang pagpangalagad ni Yusores sa DTI nagsugod 2 dekada ang nagligad bilang Senior Trade and Industry Development Specialist para sa DTI Comprehensive Agrarian Reform Program o CONCARP. Si Yusores ang nanging 11 man nga program coordinator sa Negosyo Centers kag Kapatid Mentor Me program. Sa sulod sang 6 ka tuig, ginalalay ni Yusores ang pagtukod sa 36 ka negosyo center sa Iloilo Province kag ang pagpatupas ng 120 ka graduates sa KMME bilang Provincial Coordinator. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Sa ibang panaton nga balita, nagpatigan sang information drive ang law enforcement service ng LTO Negros Island Region sa mga electric vehicle, e-trikes kag e-bikes drivers para mapasangkad ang mga tikang sa road safety kag paglikaw sa traffic-related incidents. Anom ka personnel sa LTO ang nakighinon-anon kag nagpahibalo sa mga drivers na nungod sa natalana nga pagpatuman sa ban sa e-trikes kag e-bike sa mga major highways kag national roads.
Giniwat ang information drive sa Bacolod City, particular South Ceres Terminal, Rizal Elementary School, Bishop Antonio Fortich Street, San Juan Street, kag Gatuslao Street. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Siniwaton nga blocking sa mga tribo pila ka karsada ang siradon sa mga motorista sa maabot kay Enero 8 para sa mga magapasunday sa kasagyan sa Kabanwahanan. Lakip sa siraduhan ang Iloilo Sports Complex alin alas 3 sa hapon onwards kay Iloilo Freedom Guns ang alas 5 o 5 p.m. onwards. Sa Enero 9, magablocking man ang tribo para sa Iloilo Dinagyang Festival sa di siraduhan ng Iloilo Sports Complex alin alas 9 sa aga onwards kay Iloilo Freedom Guns ang alas 6 sa gabi. Abiso sang RCTTMO, likawan ang paglabay sa nasambit nga lugar kung makalikaw sa mabugat nga trapiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Samtang sa ibang panaton nga balita, nagbaton sang cash assistance ang 100 partner beneficiary gikan sa Calatrava Negros Occidental sang tulong panghanapbuhay sa ating disadvantaged workers tupad sang DOLE program kaupo ng Project Local Adaptation to Water Access kag Breaking Insufficiency Through Nutritious Harvest for Impoverished sa Department of Social Welfare and Development. Sa idalo sang 20 kaadlaw nga Cash for Work program ang mga partner beneficiary nagpaidalom sa community-based activities kapara sa pagtukod sa communal gardens, construction sa small farm reservoir, kag tree planting. Ang interbensyon nagatuy nga maghatag sa palangabuyan sa mga partner beneficiaries ang ginapabaskog ang komunidad kag seguridad sa pagkaon. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Arestado sa kapulisan ang isa ka punong barangay sa ginpatigan nga buy-bust operation sa barangay Kanawili, Haniway, Iloilo. Ang suspect ginkilala nga si alias Junjun, 51 years old, kag residente sang ninambitan nga Banwa. Nagkumpisa sa suspect ang 410 grams na shabu nga balor sa 2.78 million pesos kag masobra 4,000 pesos nga balor sa marijuana. Kaso nga paglapas sa Republic Act number 9165 ukon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang pag-aatubangon sa suspect. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Production team sang naghiwat sang ocular inspection sa Iloilo Sports Complex para sa kasadyahan sa Kabanwahanan. Detalye sang balita, Hope Torrechante. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Panghanda para sa pagaywaton nga kasadyahan sa Kabanwahanan 2026 naghiwat sang ocular inspection ang production team sa Iloilo Sports Complex, isa sa mga judging area sang pasundayag. Ang kasadyahan sa Kabanwahanan lauman sa Enero 24, samtang sa Enero 25 naman ang Iloilo Dinagyang Festival Stripes Competition. Naibaluan nga 8 ka municipal festivals ang magapasakop sa kasadyahan sa Kabanwahanan 2026, ang Himanban sang New Lucena, Tawili sang San Rafael, Salakayan sang Miag-aw, Pagnahian sang Bingawan, Tultugan sang Maasin, Kasag sang Banate, Kahilwayan sang Santa Barbara, kag Banaag sang Anilaw. Sa duha ka magkasunod nga tuig, ang Tultugan Festival ang gindeklara nga kampiyon. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Torrechante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Sa foreign national nga si Mr. Michael Dwayne Graham sa mga unang nga naisyuhan sa driver's license card sang LTO Pasig City. Kabayan sa nagapadang on-site printing sa mga nag-renew sang lisensya naging madasig ang masulhay ang pagprinta sa driver's license sa Talatapan. Sang Enero 5, ginsugura ng printing pag isagin pamtang nga Matica Laser Engraver kabayan sa pagpatuman sa enhanced driver licensing system. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Na 4,000 nakaagop sa trabaho sa mga job fairs sa patigayan sang Roa City Government sa 2025. Detalye sang balita, Hope Torrechante. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Masobra 4,000 ka aplikante ang nakasulod sa trabaho sa tuig 2025 pinaagi sa mga ginpatuman nga job fair kag special recruitment activities sa syudad sang Rojas. Sa ginpagwa nga datos sang Public Employment Services Office Rojas City, yara sa 4,083 ang na-hire sang nagligad nga tuig pinaagi sa mga peso activities samtang 3 ka job fair ang napatigayon sa syudad sang 2025. Naglabot naman sa 30 ka local kag 9 overseas special recruitment activities kag job posting. Sa government internship program, 92 ang nakabenepisyo.
kag 2,814 naman sa tupad. Sa pareho nga report, naibaluan nga sa karon yara sa 258 ang kasambahay nga na-profile sa LGU. Masobra 700 ang naserbisyohan sang passport on wheels, samtang masobra 2,000 naman sa PRC on the road. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Torichante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Yara karon sa full alert ang Department of Social Welfare and Development kiging pasalig ang mga Bicolano nga ang Field Office 5 nakahanda sa pagresponde matapos naging pasaka sa Alert Level 3 ang bulkan. Ginpayag ni DSWD Assistant Secretary Irene Dumlao sa Disaster Response and Management Group nga sandig sa mando ni Secretary Rex Gatchalian para na close monitoring sa DSWD Field Office 5 sa sitwasyon kag paday man ang koordinasyon sa mga Provincial Disaster Risk Reduction Management Council kag local government units para mapasiguro ang kaluwasan sa tanan nga residente. Dugang pa ni ASEC Dumlao nga nag-deploy na sa mga DRMD staff sa gintumon nga potentially affected populations sa sulod sa 6-kilometer danger zone sa bulkan para magbulig sa evacuation centers. Madumduman, gigin pasaka sa Alert Level 3 sang Enero 6 sang FIVOX ang bulkang Mayon, mayara sa Alert Level 2 alin sa unang adlaw sang Enero 2026 bangod sa rockfall activity kay edifice inflation nga nagapakita sang potensyal nga magmatic eruption. Naghahanda na sa karon ang DSWD sa posibleng ashfall nga ginapanan na makaapekto sa southern sides ng bulkan sandig sa wind pattern sa Bicol region. Sa datos, may 122 ka pamilya kung 601 individuals sa din sa Kinubatan, Kamalig, kag iban pa nga barangay sa Albay ang apektado sa bulkang Mayon. Padayon man ang ginahiwat nga evacuation sa mga residente nga nag-i-star sa 6-kilometer danger zone. Samtang ginpasalig man sa DRMG Assistant Secretary na may bastante nga stockpiles kag standby funds balor 132.55 million ang DSWD Bicol Region para mapadayon ng relief operations sa apektado nga pamilya. Mayara sang 111,164 boxes sa family food packs, 16,580 ready-to-eat food boxes, kag 15,746 non-food items ang regional office. May naka-preposition ang DSWD Bicol Region ang relief supplies kag logistics sa 23 ka warehouse sa riyon lakip ng padayon nga pag-replenish sa food kag non-food items sa LGU facilities. Naka-standby man ang mobile kitchens, mobile command center kag mobile water system para sa deployment. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Bago nga merkado publiko sang patnongon sa Antique ginbuksan. Detalye sang balita, Hope Torrechante. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Inagurahan na ang ginpanamig nga merkado publiko sang Patnongon Antique. Sa ginhiwat nga seremonya, ginpahayag ni Mayor Johnny Flores Macungalio nga sarang na magamit ang merkado kag ginalantaw nga mangindako ang papel sang edipisyo sa pagpapag-on sang lokal nga ekonomiya sang banwa. Ginapaabot pa sang alkalde nga mangin isa sa mga economic hub sa probinsya sa Antique ang upgraded nga merkado sang Patnongon. Nagpahayag naman sang iya suporta si Governor Paulo Javier kag nagpasalig sang dugang nga 20 million pesos para sa pagpatindog sang vegetable area sang merkado. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Torichante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. KQD ginsuportahan ang Pilot Oyster Culture Project sa Estancia. Detalye sang balita, Hope Torrechante. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Ginsuportahan sa Southeast Asian Fisheries Development Center Aquaculture Department ang Pilot Oyster Culture Project sa Banwa sang Estancia, Iloilo. Pinaagi sa pagtuon sang SIFDEC nga ginpondohan sang DABFAR, Mass Production of Hatchery-Reared Single-Spot Oyster. Gintudlo kung paano mapabaskog kag mapataas ang kalidad sang oyster farming sa Banwa. Ang mga single-spot oysters ang una angay ginpadako sa SIFDEC AQD Oyster Hatchery sa Tigbawan antes ginsaylo sa Dumangas Brackish Water Station sang nakalapot na sa kapin 3 ka milimetro ang shell length. Sa sulod sang 4 ka bulan, ginpadako ang mga talaba gamit ang floating bags. Kag pagkatapos gindala sa culture area na ginadumala sang Bayuyan Small Fisher Folk Association sa Estancia para sa grown-out phase. Katuyuan sang sistema nga masuportahan ang produksyon sang single oyster para palareho sa kadakuon sini kag mapataas ang kalidad sa mga talaba nga makabulig sa mga mangingisda nga makasulod sa mga premium markets. Hindi kaangay sa traditional nga talaba nga clustered o kung dikit-dikit
Ang single spot oyster sarang makabaligya sang isa-isa kag sa mas mataas nga presyo. Sa karon sa grown out phase ng talaba sa pilot culture project kag posible na maani kung maglabot na sa 60 to 90 millimeters ang kalabaon sang shell. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Toychate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Sa ibang panaton nga balita, Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Kanang 12 ka board exam takers ang West Visayas State University College of Law nakapasar sa 2025 bar examination. Sa anunsyo sa universidad, tanang 12 sini nga takers ang nalakip sa 5,594 ka bag-o nga mga abogado sang pungsod sa 12 ka takers, 11 ang first time takers. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Philippine Standard Time, alas 4:26 sa hapon. Kagamihan to manatipon nga balita sa PBS Radio Pilipinas Iloilo News Team. Miyerkules, Enero 7, 2025. Para sa Bagong Pilipinas, Joseph Paul Noblesa, Tarosa, Radio Pilipinas, Radyo Publiko. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo